Hello mga ka-farmers, for today's video ay maglilipat kami ng aming mga walay na biik doon sa nursery pen. At kapag nga kami ay maglilipat ng mga buwik doon sa nursery pen, binibigyan nga namin yan ng ang antibiotic at bacterid nga ang ibinibigay namin sa kanila. At kapag nga kayo mga ka-farmers ay maglilipat ng baboy doon sa nursery pen, ay siguraduhin na mayroong palaging malinis na tubig na iinumin sa lahat ng oras. Tandaan natin na ang tubig ay may direktang relasyon sa dami ng kakainin ng baboy. At bago nga ninyo ilipat yung mga walay nyo na buwik doon sa nursery pen, ay siguraduhin din ninyo na malakas nang kumain yan ng feeds at para maiwasan yung weaning lag. Ang pagpapakain ay kailangang regular at tama sa oras. Halimbawa mga ka-farmers, ang pagpapakain ninyo ay umaga, tanghali, hapon. So dapat ganun lang ang routine ninyo sa pagpapakain at hindi nga yan paiba-iba. Gawin lagi ang gradual shifting sa tuwing magpapalit ng pagkain at unti-unting ilipat sa bagong pakain ang mga biik upang hindi mabigla sa pagkain at upang maiwasan ang pagtatae. Pwedeng tumagal ng 5 hanggang 7 araw yung unti-unting pagpapalit ng pakain hanggang sa masanay na sila doon sa bagong pakain na kanilang kakainin. At ang palatandaan mga ka-farmers, nung may mga sakit na mga baboy, ayan nga minsan ay hindi kumakain. At kapag ganyan nga ang behavior ng ating mga alaga, ayan nga ay meron silang dinaramdam o meron silang sakit. At kapag maganda ang panahon natin, ay regular ninyong paliguan yung inyong mga alagang baboy. At kami nga ay hindi laang nagpapaligo diyan mga ka-farmers kapag malamig ang panahon. Sa paglilipat mga ka-farmers ng buwik doon sa nursery pen, ay unahin na paggrupo-grupuhin ang mga baboy o yung pagsamasamahin ang magkakasinlaki upang maiwasan ang pag-aaway at upang maiwasan ang pagkabansot dahil natatalo sa oras ng pagkain. Kung halimbawa naman mga ka-farmers na ang paglilipat ninyo ng buwik ay medyo malayo doon sa inyong pagkukulungan, ay maaaring kayo ay magbigay ng mga vitamins and minerals o yung mga electrolytes para hindi sila ma-dehydrate. At ang kalimitan nga na ginagamit namin ay yung Aquadox dahil meron nga yung nakahalo ng mga antibiotics at saka mga vitamins and minerals. Ang kauna-unahan nga mga ka-farmers na nangyayari dun sa ating mga panlipat na mga biik o yung mga nailipat na, yan nga ay nagkakaroon ng pagtatae dahil nga sila ay stress. At ang pagtatae ay maaari din nilang makuha sa pagpapalit ng pakain. At kaya nga kami ay nagbibigay nitong bacterid dahil itong bacterid mga ka-farmers ay nakakagamot sa ubo at saka doon sa pagtatae. Linawin lamang po natin na hindi tayo binabayaran ng bacterid para i-promote yung kanilang produkto. Sinasuggest lamang namin ito sa inyo dahil sa tagal na namin nag-aalaga ng baboy at naggagamot sa mga may sakit na baboy, ay itong ang bacterid ang isa sa pinakamagaling na antibiotic na pwede sa respiratory disease.